Naghahanda siya para sa pinakamalaking sandali ng kanyang buhay, ang maging isang ina, hanggang sa makasalubong niya ang isang tao na gustong agawin ang lahat ng iyon sa kanya. Sinabi ko na kung saan galing ang dugo. Hindi, ang tanong ko, bukod sa dugo ng inunan, may dugo ba ni Jamie sa kotse mo? Dahil mahaharap namin yon kung meron. Hanggang ngayon, nakakagulat pa rin ang kasong ito sa mga veteranong detektib dahil sa planadong kalupitan at kung gaano kalayo ang kayang gawin ng tao para makuha ang gusto niya. Ang sanggol na dinala mo sa ospital ay halos kasing edad din. Sinabi namin si Koy yun. Baka 35 o 36 na linggo na, tulad ng sanggol ni Jamie. Ako si Elizabeth Milner. Welcome sa episode ng Female Criminals. Bowling Green, Kentucky. Dito natin makikilala ang babaeng kriminal na si Kathy Michelle Coy ngayong linggo. Hindi kailanman naging perpekto ang buhay ni Kathy Coy. May kasaysayan siya ng sexual na abuso at sakit sa pag-iisip. 2 beses na siyang nadiborsyo, pero mahalaga pa rin sa kanya ang pamilya at gusto pa itong palakihin. Nung unang bahagi ng 2011, naiulat na siya ay nakunan. Mukhang lubang na apektuhan si Kathy ng pagkakunan dahil gusto talaga niyang magkaanak. Ina na si Kathy ng 2 teenager, ngunit sa isip niya, hindi pa kompleto ang kanyang pamilya at handa siyang gawin ang lahat para mangyari ito. Ayon sa testimonya sa korte, unang nilapitan ni Kathy ang mga anak niya para tulungan siyang magnakaw ng sanggol. Noong Abril 2011, nilapitan niya ang 13 anyos niyang anak na babae para tulungan siyang dukutin ang sanggol. Talagang tumanggi ang anak na babae ni Kathy na makisali sa planong ito, kaya pinalabas na lang ni Kathy na biro yon. Pagkatapos, binanggit niya ulit ang biro na ito sa kanyang 14 na taong gulang na anak na lalaki. Tinanong niya ngayon ang anak niyang lalaki kung tutulong itong pumatay ng tao. Tumanggi ang 14 anyos, kaya hindi na ito muling binanggit ni Kathy kahit sa kanyang mga anak. Pero porsigido pa rin siya sa plano, kaya bumaling si Kathy sa Facebook kung saan siya nakipagkaibigan sa 21 taong gulang na si Jamie Stice. Narito ang alam natin kay Jamie Stice. Warren County, Kentucky ang palagi niyang naging tahanan. Ayon sa ulat, aktibo siya sa simbahan, nagtrabaho bilang babysitter, at noong Abril 2011 ay nagdadalang tao. Nagpanggap si Kathy na buntis na makipag-ugnayan kay Jamie. Nagpalitan sila ng mensahe sa Facebook ng ilang linggo. Nagkaroon sila ng koneksyon dahil sa kanilang pagbubuntis. Noong Abril 13, 2011 nang hako si Kathy kay Jamie na tutulungan siya sa pagkonekta sa kumpanyang nagbibigay ng libreng lampin at damit ng sanggol. Tinanggap ni Jamie ang alok ni Kathy. Unang beses nila magkikita ng personal. Sinundo ni Kathy si Jamie gamit ang kotse para kumuha ng gamit ng sanggol, pero isa lang ang makakauwi. Pagkalipas ng ilang oras, balisang dumating si Kathy sa bahay ng kaibigan. Sinabi ni Kathy sa kaibigan niyang bagong panganak siya. Pagdating ni Kathy sa bahay ng kaibigan, duguan siya, walang pantalon at nakaupo sa inunan habang natatakpan ng damo ang kanyang sanggol. Sabi ni Kathy, nangganak lang siya sa gilid ng kalsada. Tumawag ng ambulansya si Shelly, kaibigan ni Kathy, at agad siyang dinala sa ospital. Naginala ang mga doktor nang suriin siya doon. Mukhang walang pisikal na palatandaang si Kathy, ang kagagaling lang sa panganganak sa sanggol na ito. Lalo pang nabahala ang mga staff ng ospital nang dalhin ni Kathy ang isang matris, mga obaryo at isang inunan na may nakakabit pang pusod. Ang mga internal organ na ito ay pag-aari ng iba, hindi kay Kathy, kaya tinawag ang pulis at siya ay inaresto. Pumayag si Kathy na tanungin ng Kentucky State Police, pero alerto at maingat siya. Pakiusap, huwag mo nang ipaliwanag. Hindi ko gagawin. Kaya kinuha ko rin ang gamit mo. Sige, pwede ba tayong magkasundo ngayon? Magkasundo, tama ba? Makinig ka sa akin ngayon, magkasundo tayo. Sandali lang, hindi mo natatakutin ng mga bata, hindi na. Halika dito, magkasundo tayo. Makinig ka, pero bawal ang sigaw. Ayos ba? Naiintindihan mo ba? Pakinggan mo lang ako, Kathy. Naiintindihan mo ba? Maraming emosyon dito. Ayos ba? Oo, naiintindihan ko. At ngayon, nawawala si Jamie at ako ang si Missy. Ilang oras nang hindi nakikita o naririnig si Jamie Stice. Labis na nag-aalala ang pamilya niya, lalo na't nasa 2nd trimester na siya. Ayon sa mga saksi, si Kathy Coy ang huling kasama ni Jamie. Ngunit giit ni Kathy, wala siyang alam sa kinaroroonan ni Jamie. Ipinaliwanag niya na ang huling taong nakita niyang kasama ni Jamie ay isang taong nagangalang Mike.
Mayroon siyang itim na cup na laging nakatagilid. Si Mike, Sino Mike? hindi ko alam ang apelido niya. Siya si Kitty. Cutie! Hindi siya nagdruga doon. Sigurado ako. Magsimula tayo ulit. Ayos ba? Ngayon, magsimula tayo mula sa umpisa. Dahil alamin natin ito na magkasama. Ayos ba? Nagising siya ng alas 4:30. Hindi siya sumusuko. Siya. Pero pinsan, gising na. Ayos lang. Umakyat siya, pinuksan niya ang ilaw, ginawa niya ang kanyang kailangan at pagkatapos ay umalis siya. Sige. Kaya ginising mo siya ng alas 4:30 at bumalik ka sa kama. Tama? Oh! Sige. So alas 7:30, ilang taon na ulit ang anak mong lalaki? 14. Ginising ka ng 14 na taong gulang mo anak. Tapos ano nangyari? Sinabi ko sa kanya na wala akong magagawa. Sabi niya nagsusuka ako at gano'n na raw ang kalagayan ko. Hayaan mong tanungin kita tungkol dyan. Nagsusuka ka at nagtatae. Tama? Dahil ba yun sa nerbiyos? Oh, kasi alam ko kung ano ang ginagawa ko. Tama. Pareho. Kaya alam mo na mali ang ginagawa mo. Ang ibig ko sabihin, alam mo na mali ang ginagawa mo. Ibig sabihin, may konsensya ka. Oh, meron. Dapat alamin ng investigador ang pinagmula ng sanggol. Sa ospital, sinabi ni Kathy na siya ang nanganak at pinangalanan itong Kaden. Habang iniinteroga siya, nag-iba ang kwento. Sinabi niyang binili niya ang sanggol mula kay Ashley. Binili ko talagang sanggol. Sige. Shay? Ngayon, sinabi ko na sa inyo kanina. Hindi alam ni Ashley kung kailan yon. Sinabi ko kay Kapitan. Nakikipag-usap ako. Okay. Kathy, alam ni Ashley kung saan pumapasok ang mga anak ko at na namimili ako para sa baby. Binabanggit pa niya ang mga detalye. Ibig mo sabihin sinusundan ka niya. Sinasabi niya kung saan ako pumunta at alam niya kung saan paaralan nag-aaral ang mga anak ko. At sinasabi niya sa akin na huwag akong makialam dyan. Okay? Shay? Tama. Naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Ang ibig kong sabihin, ang baby ay kay Jamie. Ang baby ay kay Jamie. Oh, ang baby ay kay Jamie. Kay Jamie ang baby, okay? At ang sinasabi ko, okay, nandun si Jamie sa bahay, kasama si Mike at isang batang matangkad na lalaki na kasama niya. Ano ang hitsura ng batang matangkad na lalaki? Pinawag niya yung Malandi. Pwede ko na rin siyang tawaging Malandi ngayon. Ganyan sila at ginagawa nila yan. Dalawa sila sa likod ng itim na pick-up. Pinapakwento muli ng investigador si Kathy, pero kailangang magmadali. Kung may pag-asang mahanap si Jamie ng buhay, iniisip ng mga investigador na si Kathy ang may hawak ng susi. Yan ang parehong sukat. Nandiyan mismo. Buntis siya ng 37 linggo. Nasa bahay siya. Kasama si Mike doon. Pero inililigtas niya ang pamilya. Umalis ako sa bahay na iyon. Sige, pakinggan mo. Pero ngayon, nag-aalala kami sa kanya. Nawawala siya. May mga tanong kaming kailangan sagutin sa investigasyon na ito. At ang isa sa pinakamalaking tanong ngayon ay, sino ang ina ng batang nakuha mo? Sige, magsasalita muna ako, tapos ikaw naman. Ang pangalawang tanong ay, nasaan si Jamie? Nag-aalala ang pamilya niya sa kanya. Nag-aalala kami para sa kanya at sa kanyang sanggol. Gusto kong malaman ang sasabihin. Pakinggan mo. Nag-aalala kami para sa kanyang sanggol. Sige, at kaya mataas ang emosyon ng lahat dahil talagang nag-aalala kami kung nasaan siya at kung nasaan ang kanyang sanggol. Paano mo nalaman? Tama. Tama. Ngayon, at ito pang isa. Ang isa pa, siya ay mga 35 o 36 na linggong buntis. Tama? Hindi ko alam paano ko hahawakan yon or na iniisip niya yon. Kaya ito ang problema natin, Kathy. Yung sanggol na dinala mo sa ospital ay halos kasing edad din. Sige, sinabi sa akin na puki daw yon. Mga 35 o 36 na linggo na, gaya ng sanggol ni Jamie. Sige, sabi nila, mapilit daw siya. Sige. Makinig ka, may isa pa tayong problema, okay? Nakita mo siya ngayon at nawawala na siya mula mga 10-30 ng umaga. Tama ba? Nawawala ang anak niya at nag-aalala ang pamilya niya. Naisip mo ba yon? Sinasisi ko siya. Oo, hindi ko maisip. Maisip mo ba yon? Lalabas ako para hanapin ang mga tatay sa kalsada at lahat, hahanapin ko ang lahat. Pero alam mo ba,
Yung batang dinala mo sa ospital, may nanay na nag-aalala ngayon. Alanggo. Baka nga mas malala pa. Sige, alam ko naman yun. Maisip mo ba kung yung mga batang yan, hindi mo alam kung nasaan sila o anong nangyari sa kanila? Binaliktad ko ang board na ito. Tama. Tama. At yan ang gagawin natin. At ako at si Jenny, sobrang magkahawi kami, kaya ayaw kong gawin na yon. Sige, gets ko. Pero dapat din nating alamin ang nangyari kay Jamie at kung sino ang sanggol na yun. Gusto kong malaman ang sinabi niya kasi nasa bahay siya. Tama? Yung sanggol na dinala mo sa ospital ay anak na ni Jamie. Hindi ko alam, kaya sinasabi ko sa'yo. Paano mo nasabing wala kang alam? Paano mangyayari yun na wala kang alam kung anak ni Jamie yun? Sinabi ni Kathy na wala siyang itinatago at humilin ng polygraph test para patunayan na nagsasabi siya ng totoo. Makinig ka sa akin. Sige. Kasama naman nila ang kanilang tatay. Kailangan mo isipin ang mga anak mo. Pero kailangan mo rin isipin ang nanay ng munting sanggol na yun. Oo, iniisip ko siya. Nag-aalala ko para sa kanya. Tema? Pati na rin, ha? Ang punto ko, nasa labas ang nanay ng bata at wala sa kanya ang anak niya kung buhay pa siya. At hindi mo iniisip na yung bata. Wala naman akong ginawa. Sige. Pero pakinggan mo ako. Pero may gumawa na, di ba? Hindi mo basta nakuha ang batang yan. Nakuha ko ang bata kay Ashley. Pero ang sinasabi ko ay, Nakiusap na ako sa inyong lahat na pakiusap. Bigyan niyo ako ng bahagi ng salita ng Diyos. Ayaw nilang gawin ito sa akin. Hindi natin kaya ito ngayong gabi. pwede nating ayusin yan at gagawin natin, okay? Pero ngayong gabi, hindi natin magagawa. Ano ang malalaman natin sa polygraph? Anong lalabas kung tanungin ka tungkol sa batang yon? Anak ba ni Jamie ang batang yon? Anong resulta ng polygraph? Anong sasabihin mo? Sasabihin ko, Hindi ko alam hanggang nasa kotse na ako. hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero tumatango ka naman na parang oo. Ha? Sa tingin mo ba posible na kay Jamie ang batang yon? Sa tingin ko, hindi. Pero Habang tinatanong ng mga detective si Kathy, hinahalugog naman ng ibang mga pulis ang kanyang sasakyan at tinitingnan ang kanyang social media. Anumang ebidensya na maaari nila makita. Tinututok nila kay Ashley ang atensyon. Umaasang mapukaw ng photo lineup ang alaala ni Kathy. Tingnan mo ang bawat isa ng paisa-isa. hindi ba may nangyayari nun? Hawak niya ang sanggol sa mukha, pero hindi siya yon. Wala naman. Wala talaga. Napahamak siya. Mas maliit ilong niya, pero Diyos ko, parang tuta. Ngayon, Bilisan mo. Gusto kong tingnan mo ang bawat isa. hindi siya yon. Hindi siya yon. Hindi siya yon. Hindi siya yon. Ganun siya, okay. See? Yan ang gagawin ko. Yan ang gusto kong makita mo. Ito ang makukuha natin sa kanya. Ganyan siya, ka-corny. Lumabas siya na mas maliit pa dyan. Mas malakas siya. May dala siyang malaking asarol na ganito. At, Ganyan ba ang itsura ng buhok niya? ha? Ganyan ba ang itsura ng buhok niya? Oo, tingnan mo yung kulay. At parang suot niya yung malalaking damit at lahat. Mukha siyang parang masamang punk ang dating niya. Sige, sandali lang. Babalik ako agad sa'yo. Okay? Sandali lang dito. Habang hinihintay ni Kathy ang detective, nakaramdam siya ng kakaiba at naging emosyonal habang tinitingnan ang mga larawang iniwan sa kanya. Mahalin kita. Ayoko lang sana mawala ng kontrol. Pero pakiusap, huwag niyo akong dalhin kasama ang anak ko. Nakikiusap ako, huwag niyo akong dalhin kasama ang anak ko. Mahal kita. Oo, mahal kita, baby. Mahal ko kayo lahat. Magpagalaw.
Bakit po kailangan gumanap bilang sanggol na yon? Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang mga investigador para kunan siya ng litrato bilang ebidensya ng posibleng pinsala o mga kamakailang marka. Kung totoong ang ninakaw ni Kathy ang sanggol, maaaring lumaban ang tinagkunan niya. Pero gusto ni Kathy mauna sa anumang matuklasan nila. Para yan sa IBM! Alam ko, mahal. Kalmado lang tayo. Sige, ayos. Ganito ang gagawin ko. Magpapapasok ako ng isa pang pulis. Siya ay isang kapitan at papasok siya rito para magbilang. Kailangan kitang kausapin, Spooky, tungkol sa kotse. Sige, sige. Yung dugo na nasa kotse ay galing sa nangyari kay Priscilla, okay? Tama, hindi ito galing sa kahit sino o kahit ano paman. Kung ikukumpara mo, talagang galing yon sa insidente yon, okay? See? Nadatnan kong nakahiga si Kaden sa pasilyo ng Flubergo. Sige. Umupo ka muna at pabalikan kita agad. Kaya pala may mga patak ng dugo doon sa baba, doon sa lugar kung saan galing ang bag na yon kasama si Jiggy Ray. Sige. At nung dumating ako sa bahay ni Shelly, umupo ako sa bag na yon para malagyan ako ng dugo. Sige, Kaden ang ipapangalan mo sana sa anak mo bago ka makarating kay Kerry. Tama ba yon? Tama ba? Ibaba mo, tapos sagutin mo ulit. Sige, at ayaw kong katin yan, ha? Pero alam mo... May kinalaman ito kay Evan. Sino yun? Hayaan mo akong pag-usapan ito. Sa katapusan ng Oktubre. Sige, ayos lang. Pero si Catherine Rosinski, okay? Sige, siguraduhin niyo maayos ang mga anak ko. Papayagan ba akong makita sila? Oo, pinapangako ko sa'yo na gagawin namin yun, okay? Nasaan ang mga anak mo? Hindi ko alam. Naghihintay pa sila sa ospital. Ano? Nakausap ko asawa mo ngayon. Siguraduhin mong makuha ng asawa at mga anak ko ang mga iyon. Hindi mo ba itatabi? Hahayaan kitang ibigay yon sa kanila. She? Sige, okay, pero nakausap ko na. Pakiramdam ko ang tanga-tanga ko talaga kasi alam ko. Alam kong magkakaroon ng baby, okay? Alam ko. Hindi ako tangga, pero tangga ako, okay? Huwag mong sisihin ang sarili mo, okay? Hindi mo naman kailangan gawin yon. Tinatangka kong alamin kung saan nanggaling ang sanggol. Aminado ako. Ako ang nagbigay nito sa sarili ko. Pero gets ko ang punto mo. Okay? Naninindigan si Kathy na binili niya ang sanggol ng daan-daang dollar at may paliwanag kung paano siya nagkaroon ng lamang loob ng iba. Gaano katagal ang transaksyon na yon sa pagitan ninyo ni Ashley? Gaano kayo katagal doon? Mabilis lang talaga, kumbaga. Ibig kong sabihin, parang ganun lang. Kung lalapit ako sa'yo, mas marami pa akong nadaanan. Sige, ngayon, ako talaga ang may hawak ng kumot, okay? At lahat-lahat, at sinabi niya sa akin na hindi mo kukunin ang kumot. Tama. Kaya kinuha ko na lang si Kaden at ang akala ko yung placenta kasama ko. Pero naramdaman ko talagang may mali dahil ang laki ng inunan. Sabi niya, dapat maliit lang para magkasya ulit sa loob ko at magmukhang normal sa harap ng iba. Muling iniwan ng mga investigador si Kathy mag-isa sa interrogation room. Dala lang ang kanyang gamit at litrato ni Jamie Stice. Pwede ko bang paniwalaan na nawawala ka? At ako ang nasa gitna nito at ako pa ang sinisisi. Kausapin mo siya, Tom. Kailangan mong kausapin siya. Kailangan mong tawagan ang nanay mo. Kailangan may gawin ka. Ako na naman ang sinisisi sa lahat ng bagay. Nung buhay at malakas ka pa, dapat tinatawagan mo ang nanay mo. Hindi ko akuin ng kahit anong kasalanan. Mas mabuti pang tumawag ka sa kahit sino. Alam naming mabuti at sigurado, ayos ka lang. Hindi alam ni Kathy na bawat salita niya ay pinakikinggan ng mga detektib at malapit na nilang iharap sa kanya ang bagong ebidensya, isang bagay na matagal na nilang pinaghihinalaan. May mga bagong bagay na lumitaw at may sasabihin ako sa'yo, okay? Malinaw na ipinapakita ng ebidensya na anak ni Jamie yon. Malinaw ring ipinapakita ng ebidensya na ikaw ang kumuha ng sanggol na yon. hindi ko kinuha ang batang yon. Makinig ka sa akin ngayon. Makinig ka muna sa akin sandali. Ayos ba? Makinig ka, ayusin natin to. Ayos ba? Makinig ka sa akin.
Ako to, hindi ko ginawa yon. Makinig ka lang sa akin sandali. Hindi ako sumisigaw sa'yo. Huwag mo akong sigawan. Sagutan natin to para sa'yo. Alam din namin na kasama mo si Jenny sa kotse ngayon at ikaw ang sumundo sa kanya sa bahay niya. Makinig ka. May mga saksi kaming nakakita kay Jamie na sumakay ng kotse kasama ka. Mike, at ang boses na yon. Makinig ka. Hindi lang si Mike. Alam ni Jenny, naka-schedule kang sunduin si Jamie at bumalik sa Morgantown kasama siya ngayon. Hindi. Makinig ka sa akin. Alam na namin yan, nakumpirma na namin yan, kinukumpirma namin yan, at ikukumpirma pa namin na anak nga ni Jamie yan sa pamamagitan ng DNA. Sige? Ngayon, ito ang mahalaga. Makinig ka sa akin, mahal. Hindi kita matutulungan. Pakiusap, makinig ka sa akin. Ayoko magsalita ka. Makinig ka sa akin. Sige? May mga saksi kami. At hindi lang si Mike, sige? Kinuha mo siya. Kinuha mo si Jamie sa Potter. Nakaschedule ka. Nakausap na namin si Jenny at iba pa. Nakaschedule kang bumalik kasama si Jamie sa Morgantown. Sige? Pinag-uusapan namin si Jamie. Makinig ka. Umalis siya kasama mo. Alam namin ginawa niya yun. Alam mo, umalis siya kasama mo. Okay? Ngayon, ito ang kailangan natin gawin. Hayaan mo ako magsalita. Ito ang kailangan natin gawin. Kailangan nating ayusin ito ng magkasama. Okay? Kailangan nating ayusin ito ng magkasama. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo sa buhay. Hindi ko iniisip na masama ka. Sa tingin ko, desperado ka lang noon. Okay? At ang pinaka-importante natin gawin na yun ay kailangan nating mabigyan ng closure ang pamilya nito. Okay? At alam na natin kung kaninong anak ito. Alam namin, may mga saksi kami. Hindi lang sina Mike at Jenny. Alam din namin, hindi mo sinabi na ikaw ang magsusundo kay Jenny o dapat magsundo. Jenny, huwag kang makinig sa iba. Dapat makinig ka, pero hindi mo sinabi sa amin yon. Ikaw talaga. Hindi mo naman sinabi sa amin. Sige? Hindi mo sinabi. Hindi, pero makinig ka. Kailangan namin sabihin sa'yo kasi mahalaga yun, nawawala na siya. May mga nakakita rin na sumakay siya sa kotse kasama ka at wala nang nakakita sa kanya mula noon. Pinaniniwalaan ng mga detektive na pinaslang si Jamie Stice at nagbago na ang kwento ni Kathy. Saan mo iniwan si Jamie? Sumakay si Jamie at Ashley sa kotse. Sumabay si Jamie kay Ashley sa kotse. Saan sumakay si Jamie sa kotse kasama si Ashley? Dapat ibabalik siya ni Ashley sa bahay. Dapat ibalik siya ni Ashley sa bahay. Saan ito nangyari? Saan ito? Sinabi ko kay Jamie na si Ashley ay nasa harap ng nanay. Kinuha ba ni Ashley ang sanggol kay Jamie? Sige, pag-isipan natin ito ngayon. Sinasabi ko sa'yo ang totoo. Pag di ko alam kung yung bata ay. Bakit sasakay si Jamie sa kotse kasama si Ashley? Kasi sinabi ko kay Jamie na kaibigan ko si Ashley at ihahatid niya si Jamie pa uwi dahil gusto kong makabalik sa'yo. Ibig sabihin, ilano mo ba ito kasama si Ashley? Ano? Oo. Nandito kami. Pilano mo ba to kasama si Ashley? Pilano mo ba to kasama si Ashley? Hindi ko pilano. Pero saan? Nasaan si Jamie? Saan napunta si Jamie? Kasama ko si Jamie noon. Okay. Noon ko siya nakilala, wala pa siyang baby. At ngayon, 2 beses na ako naglegal. Ashley, ano ang apelido niya? Mas kilala mo si Ashley kaysa sa sinasabi mo. Hindi ko alam kung anong apelido niya. Sige? Ganito ang sitwasyon. May mga saksi na nagsabing nakita si Jamie sa kotse mo. Halos 100% ng sigurado ang mga detektive na malamang ay hindi umiiral si Ashley. Walang Ashley. Oh, mayroong Ashley! Talaga, may Ashley. Oh, mayroong Ashley! At mayroong chain! Kamusta ka naman? Bakit ka nadagalit sa akin? Kasi ikaw nagagalit. Hindi ako nagagalit. Huwag mong sabihin walang Ashley. Merong Ashley. Makinig ka sa amin ngayon, Kathy. Ilang beses mo na kami niloko. Bakit ka namin paniniwalaan na may Ashley ngayon? Niloko mo kami. Pinlano mo to. Tingnan mo, saan man ako magpunta, sa'yo pa rin nauwi ang lahat. Dahil kay Liz Rice. Hindi. Gusto kong tingnan mo yan. Gusto kong tumingin ka. Hindi ako ginugulo ng alaala niya. Alam kong nawawala siya, pero wala akong ginawa sa kanya. Kinuha mo anak niya. Diba? Tingnan mo siya. Wala siyang anak. Meron siya. O anak niya yon. At may nanay siyang takot na takot, pero natuwa nang malaman niyang may apong babae siya. Hindi mo kayang gawin yon. Alam kong hindi ka ganun kasama. Hindi nga. Pero hindi mo sinasabi ang totoo sa amin. Pakinggan at tignan mo siya. Hayaan mo sabihin ko to sa'yo. Tignan mo. Tignan mo siya. Tinitignan ko si Jamie, isang napakagandang bata. Wala na siya dito. Ngayon, nasaan na siya? Nandito siya.
Saan? Sabihin mo sa amin kung nasaan siya at tapos na tayo. Sabihin mo kung nasaan siya at tapos na tayo. Saan mo siya iniwan? Ayaw mo siyang tingnan, hindi ba? Nakamatay lang niya at inayos mula sa bahay. Ayaw mo siyang tingnan. Dumaan ka lang doon. Alam mo? Paano nalaman ni Ashley na magkikita kayo doon sa labas? Hindi niya alam. Hindi alam ni Ashley na magkikita kayo doon sa labas. Hindi niya alam. Tingnan mo, Cathy. Cafe? Cathy? Malalaman natin ang lahat at nalaman na natin ang karamihan dito. At sapat na ang nakuha na natin. Mayroong isang Ashley. Pinipipilit ng mga detective si Cathy. Kung may Ashley nga, nasaan siya at si Jamie? Malamang iniisip mo na binayaran mo ang sanggol na ito dahil ilang buwan ka nang nagbibigay ng pera sa kanila mula nang makilala mo sila. Alam ko na ngayon, may bibigay ka ng pera sa kanila. Alam ko yon. Alam kong nabibigay ka ng pera sa kanila. Kaya sa isip mo, oo, nabayaran mo na ang sanggol na ito. At kaya mong bigyan ng bata nito ng mas magandang buhay kaysa sa kayanin ibigay. Tama ba? Kaya mo bang bigyan ng sanggol na mas magandang buhay kaysa sa kayanin ibigay? Alam mo kung bakit? Dahil mas gaganda ang buhay mo. Dahil ito ang buhay na gusto mo. Pero Shane, At desperado ka. Desperado ka. Pero pakinggan mo, anak ni Jamie. Dahil alam mo anak ni Jamie yan. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo man lang ito sa akin. Alam mo anak ni Jamie yan, di ba? Oh, siya nga. Anak ni Jamie yan. Alam mo, di ba? Sabi niyo, anak ni Jamie yan. Hindi. Ikaw ang may hawak kay Jamie at nagplano ng lahat para makuha ang anak niya, mahal. Sumama siya sa'yo sa kotse at umalis kasama ka. Bakit hindi mo sinabi sa amin ito? Alam kong lahat tayo ay gagawin ito. Malalaman natin ang totoo, di ba? Ramdam na ni Cathy ang pressure at nawawala siya sa sarili. Gusto niyo bang ibintang sa akin ang pagpatay? Pinapabagsak niyo ako! Sino ang nagsabing pagpatay? Cathy, sino ang nagsabing pagpatay? Sabi mo pwede niya sabihin patay na siya. Hindi ko alam. Pulutin mo lahat ito. Hindi ito makakatakas sa kanya. Sabi niyang oo. Sabi mo, buhay pa siya. Iyan mismo ang sinabi mo. Buhay pa siya. Kasama ang backup. Saan mo siya iniwan? Tulungan mo ako. Bakit hindi mo siya iwan? Hindi mo ginagamitan ng daliri. Saan mo siya iniwan? Gusto niyo ng kopya? Ibigay ko sa inyo ang assistant. Makinig kayo. Umatras na ngayon. Game ako. Wala mo na bata. Nanduduraan mo ako. Kinakausap mo ako. Umatras ka nga. Cathy, pakinggan mo ako. Sinasabi ko sa iyo, sino ka ba? Iyan ba? Ang lahi na ginagamit mo, sa iyan ba ang gusto mo? Napatuloy ako mong salita? Yan ba gusto mo? Tumahimik ka? Sige. Magsasalita ka ba? Magsasalita ka ba? Nakipag-usap ba kayo kay? Sinabi mo ba sa kanya? Tumahimik ka. Isa, sinabi mo ba sa kanya? Anong gagawin mo? Honey, tatlo. Manatili ka sa kwarto at titigin na ako magsalita. Sasabihin mo ba sa amin ang totoo? Tumahimik ka. Sasabihin mo ba sa amin ang totoo? Tinatangka mong ipasa sa akin ang isang pagpatay. Sabi mo na siya ay magsasabi sa iba. Sasabihin niya ito sa iba. Sasabihin mo ba sa amin? Sinabi ko na sa inyo ang totoo. Sinabi ko na buhay siya kasama ang mga backup namin. Saan mo siya iniwan? Saan mo siya iniwan? Sabi ko sa iyo sa apartment, pero kasama niya si Ashley. Ngayon, iba na ang usapan. Kasi sinabi mong buhay na buhay pa siya nung iniwan mo siya. Pero nung binalikan mo siya pagkatapos. Buhay siya! Buhay siya buong panahon sa bahay ko! Mahal, nakikita mo ba kung paano lahat ng iba ay naghinala na galing iyon sa kotse mo? Saan ito nanggaling? Alam ko kung ano binagawa ng daliri, kaya ibabagsak niyo ako. Ibabagsak ka? Anong ibig mong sabihin? Paano kung tulungan ka namin? Oo. Parang sigaw ka ng sigaw. Paano kung subukan namin kunin? Alam mo ba? Kung tutulungan mo ako, yuyuko ako at hahalikan ko ang daliri mo, okay? Alam kong kailangan ko yon, okay? Kailangan mo yan. Kaya tutulungan ka namin. Makinig ka. Alam kong kailangan ko ng tulong at kailangan tumupunta sa psychiatric na ospital. See? Sabihin mo lang kung bakit mo nasasabing baliw ako. Depressed lang naman ako. Mahinitin ang ulo ko. Say? Mukhang iniisip ni Cathy na magiging maluwag ang mga detektibo sa kanya. Ilang oras na siyang tinatanong sa puntong ito. Nagbago ng taktika ang mga detektibo at pumasok ang bagong tagapagtanong. Nag-iba rin ng diskarte si Cathy. Di nang tagal, nakilala ni Kentucky State Police si Ashley.
Di alam ni Kathy ang gusto kong malaman. Hindi alam ko. Alam kong alam mo. Sino ang makukulong dahil dito? Pareho sila. Pareho kayo. Hindi talaga. Wala namang pupuntahan. Pareho kayo. Wala namang pupuntahan. Kung mahalaga sa iyo si Kathy at gusto mo siyang tulungan, makinig ka. Eh, siya naman ang Nangyari yon. Wala akong pakialam. Hindi kita tinanong kung may pakialam ka, pero si Kathy meron. Alam mo ba, nilagawa ko na yon. Umakarte ako ng maayos, kaya napaniwala ko sila. Napaniwala ko ang lahat na isa lang akong tao. Pero yung party na mahinitin ang ulo ko, napaniwala ko rin ang lahat. Napaniwala ko silang lahat, putang ina. Oo, maliban sa akin. Paano mo nalaman? Paano? Sinabi sa akin ni Kathy. Hindi niya sinabi. Sinabi niya. Hindi niya sinabi. Sinabi niya. Hindi niya pinaalam kanino man. Alam kong hindi niya ipinaalam. Kathy, sinabi niya sa akin. Hindi niya sinabi. Nandito ka ba buong oras? Hindi niya sinabi sa kanya. Hindi ba? Oo, at huwag mo siyang magustuhan. Si Kathy ang gumawa. Huwag mo siyang magustuhan. Kaya sabi mo sa kanila, Kathy. Sabi mo sa amin kung saan si Kathy. Si Kathy ang makakaalam. Akala niyo siguro bobo ako. Hindi kita niloloko o ginagawang tanga. Si Kathy ay sinungaling at hoarder na nagsumbong sa iyo. Yan ang totoo sa kanya. Tumawag ka kahit kailan mo gusto, hindi namin iniintindi. Kung hindi namin iniintindi, Ikaw na ang magsabi sa kanya. Ano lakas loob mong isip tungkol sa akin? Anong iniisip mo tungkol sa kanya? Sinabi mo na sa amin na si Kathy ang nawawala sa sarili. Kaya pabagsakin na natin siya. Kung gagawin natin to, gawin natin ng tama. Saan dinala ni Kathy ang katawan ni Jamie? Dadalhin namin siya sa kulungan. masakit ang ulo ko. Salamat. Oh, eto ang aking, natutuwa lang talaga ako na siya pakiusap. Sabihin mo sa amin kung saan ilagay ni Kathy yon. Kathy, si Kathy ang malalaglag. Di ba yan ang sinabi mo? Gusto mo ako? Wala akong pake. Hindi kita kinamuyan. Wala talaga akong pakialam. Ang tungkol sa akin, wala akong pakialam kung sino ang pabibintaman ko. Mahalaga sa akin kung ano ang iniisip mo tungkol sa akin. Kasi malamang kung ano ang iniisip mo tungkol sa akin, hindi lang yan tungkol sa iyo. Alis na kayo. Oh, Alis ulit kami. hindi! Di pa ako, tapos magsalita. Ang talaga magsalita. Uy, ninakawan mo ko! Nagpasya ang mga investigador na sabayan ng laro ni Kathy, aka Ashley. Kung mas mahigpit ang gusto ni Ashley, susundan nila ito. Pero mukhang mas gusto ni Kathy ng malumanay na paraan dahil pagkalipas ng 2 minuto, bumalik siya sa dating timpla at umiiyak na. Sumpa ko sa buhay ng baby, totoong sinasabi ko sa'yo, kailangan ko ng pagkain. Sige, Kathy. Ikaw ang gusto kong kausapin. Tulungan mo kami, matulungan ka. Ngayon, makinig ka sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo kung ano meron ako. Nakuha ko ng kotse mo sa labas. Okay. Nandiyan ang Toyota mo sa labas. E-type ang sunog. Oo. At may dugo ni Jimmy sa loob nito. Sige. Oo, pakinggan mo. Jimmy, may mga dugong bakas din ng daliri niya dito. May mga bakas ng daliri na may dugo. May mga bakas ng daliri ni Jamie na may dugo. Sabihin mo sa akin kung saan ko kinuha ang bagay na peke. Mga bakas ng daliri ni Jamie. Sino? Kay Jamie? Jamie? Kay Jamie. Kime. Nasa kotse siya.
Nasa kotse na siya. Hindi ko siya matatawag na mama kung ganun. May mga bakas ng daliri na may dugo, okay? May dugo niya sa kotse mo. Meron na. Hindi ko yan ginawa. Hahanapin ko lang siya, okay? Mukhang epektibo ang mas malumanay na paraan. Sa wakas, umamin si Kathy na si Ashley ay isa lang katang-isip na katahuhan sa loob niya, na lumalabas lang kapag galit siya. Gusto kitang tulungan ng sobra. Nandyan na ako. Sama-sama natin gawin ito. Handa ka na. Sige. Nasa bahay ka ni Shelly. Okay? Naglalakad ka papunta sa harap ng pinto at hawak mo ang sanggol sa mga kamay mo. Okay? Ang sanggol. Tama. Ngayon, balikan natin ang nakaraan. Ang araw ng barbecue ay sa 185. Tama ba? Wala naman kung saan ang kadena nito. Sa paligid ng gasolinahan. Sandali lang. Tinatry niya na at paparating na raw, sabi niya. Tinatry nga iparating sa'yo na magsabi ka ng totoo, mahal. Pakiusap, wag! Pakiusap, wag! Pakiusap, wag! Pakiusap, wag! Pakiusap, wag! Lumayo ka, lumayo ka, lumayo ka! Lumayo ka, lumayo ka, lumayo ka! Pakiusap. Ayaw ko pakiusap. Kaya mo to. Kaya mo yan, mahal. Labanan mo yan. Mas malakas ka kaysa sa kanya. Ibalik mo siya doon. Halina, gusto mo. Gusto ba ito, inay? Ikaw ang gumawa. Ginawa mo yon. Masaya ka na ba ngayon? Nakiusap siya sa'yo at nakiusap siya sa'yo. Huwag mo akong pagurin. Nakiusap ba siya? Oo, natapos mo na ito. Sa gasolinahan siya. Huwag mo silang halikan. Ako ang batiin mo. Alam ko, huwag mo akong tanggapin. Hindi ka makakatapas sa kanya. Hindi mo ba gets yun? Pwede mong sabihin ang lahat ng klase ng... Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang bagay. Hindi niya malalaman yon, pero gusto ko malaman niya ito. Alam niya yun. Hindi niya sasabihin sa'yo. Alam niya siya ang mananagot doon. Hindi niya sasabihin sa akin yon. Walang dapat panagutan. Ay, grabe naman. Wait, hello? Maliit ang kwet. Tama. Tumawag ka. Balik ka na rito. Tusapin mo ako. Kaya ko to. Kaya mo ba? May nakuha ka na ba? Hindi! Hindi niya sasabihin sa'yo. Nandun sila sa isang maliit na kalsada. May sasabihin ako sa'yo. Marunong akong pumatay. Alam ko. Kahit walang daya, pwede kang magpatuloy kahit di umalis. Bahala ka na. What na yun? Hindi ko alam paano ko malalampasan yan. Umamin si Ashley/Kathy na alam niya ang kinaroroonan ni Jamie, ngunit hindi niya sinabi sa mga investigador. Nahuli ka na namin. Kati, hindi mo kaya. Si Kati ay pang football lang. Mapapatunayan mo bang patay na siya? Oo, hindi mo kaya. Oo, sigurado. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Sa palagay mo ba, posible tanggalin ang lahat ng laman loob ng tao nang hindi siya namamatay? Ibig ko sabihin, isipin mo, hawak mo ang matris niya. Hawak mo ang mga ovaryo niya. Hawak mo ang mga fallopian tube niya. Sa tingin mo ba may makakaligtas na nakabukas ang tiyan at tinanggal lahat ng laman loob? Ibig ko sabihin, seryoso? Mas matalino ka pa dyan. Mas matalino ka lang ng mga 5 minuto. Mga 5 minuto lang. Mas tumagal siya. Gaano siya katagal na buhay? Hindi, mas mabuti. Mga 10 minuto siguro. Pero kung nakaupo lang at inuubo ng ganyan, hindi na yon buhay. Lahat na yan ay galaw na lang ng Diyos. At lahat ng dugong lumabas. Hindi naman siya masyadong uminom. Ang daming dugo sa kotse na yon.
Hindi ko alam. Hinati mo ba siya ng pahiga o pinutol mo siya ng patayo? Ha? Hinati mo ba siya ng pahiga? O hinati mo ba siya ng patayo? Wala siya sa bahay. Hindi, wala siya. Yung dugo sa kotse? Galing yon sa sanggol. Hindi ko alam. Nanganak si Cathy, tapos nahuli sila. Okay? Saan mo siya hiniwa? Nasaan siya nung hiniwa mo? Hindi sa kotse siya hiniwa. Nasaan ka nun? Na ano? Nasaan ka nung hiniwa mo siya? Mahalaga yon. Nasaan ka nung hiniwa mo siya? Akala mo mabait si Cathy. Hindi ko siya gusto. Hindi ko siya gusto. Hindi kita gusto. Ikaw na walang kwentang ina. Wala akong gusto ang kahit sino. Wala akong pakialam sa alam nyo tungkol sa personalidad. Hulaan mo, marunong ako mag-block, hindi siya marunong umarte. Nasaan ka nung hiniwa mo siya? Wala kang halaga. Mahalaga yon. Nasaan ang pangalan mo? Ay, di mo ibalik sa akin. I'm done with you. Hanapin mo ako. Kumpiyansa si Ashley na kilala rin bilang Cathy sa sarili. Para sa kanya, kung walang bangkay, walang aresto. Pero alam natin, hindi ito totoo. Akala ko sumuko ka na. Oo, tapos na ako sa'yo. Alam mo yung sinabi mong wala tayong magagawa? Wala tayong magagawa kung walang bangkay? Naan? Wala tayong magagawa kung walang bangkay. Wala kayong magagawa kung hindi ko sasabihin sa inyo kung anong ginagawa niya. Itong lalaki dito ay magsasampa ng kaso laban sa'yo para sa capital murder at kidnapping ng batang ito at pati ng babaeng ito. Sino ang naniniwala dyan? Sino ang pupunta? Ikaw, hindi ako. Para magtulungan mo ang sarili mo ngayon, Ashley. Kakasuhan ka namin. Alam mo, isipin ko na yan. Sinisisi mo si Cathy palagi. Alam niyang lahat ng bagay. Pero alam mo ba, siya ang magpapakulong sa'yo. Siya ang magsasampa ng kaso sa'yo. Ayaw mo mahulog ako sa tulo. Pinili mo ako! Pinili mo ako! Pinili mo ako! Oh, dapat kang umalis! Oh, tapos ka na. Hindi, pwede. Hindi. Magpaalam ka na sa mga anak mo at iba pa. Magpaalam ka na sa mga anak mo at iba pa. Tapos ka na. Nakalabas ka na sa kulungan. Oo, makukulong ka na. Wala akong pakialam. Layukan mo ako, putang ina mo. Huwag mong sirain ang talino ko. Nasira, isip ko. Mas okay, huwag maglaro. Hey, let me ask you something. You gonna cooperate now? You gonna cooperate now? Sa huli, sinabi ni Cathy sa mga investigador ang lokasyon ng katawan ng 21 taong gulang na si Jamie Stice na natagpuan kinabukasan sa masukan na lugar malapit sa highway. Sa paunang pagdinig, nagpatotoo si Detective Shadwin sa karumaldumal na pagpatay kay Jamie. Ani niya, dinala ni Cathy si Jamie sa masukan na lugar para patayin siya. Inatake ni Cathy Coy si Jamie Stice gamit stun gun sa kahiniwa ang leeg at mga pulso nito. Nagpatuto si Detective Wynn na inalis kay Jamie ang kanyang sanggol at kinumpirmang si Kaden na tinatawag ni Cathy ay anak niya. Iniharap ang kaso sa grand jury at noong Hunyo 1, 2011 naglabas ang grand jury ng Warren County ng sakdal sa 5 kaso. Pagpatay, 2 kaso ng kidnapping, pang-inyalam sa pisikal na ebidensya at paglaban sa pag-aresto. Dahil sa bigat ng kaso, hinahangad ng taga-usig ang parusang kamatayan. Nag-alala ang public defender ni Cathy Coy sa mental health at mga issue sa kakayahan niyang humarap sa paglilitis. Noong Pebrero 2012, umamin si Cathy sa kidnapping at pagpatay, ngunit may sakit sa pag-iisip. Sa ilalim ng kanyang kasunduan sa pag-amin ng sala, inalis ang parusang kamatayan. Si Cathy ay hinatulan noong sumunod na buwan ng habangbuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Sa panahon ng paghatol, sinabi ni Warren County Circuit Court Judge John Grease na ang ginawa ni Cathy ay, ayon sa kanya, kasama ang kumikilos. Sabi niya kay Cathy, sa 30 taon ko sa batas, ngayon lang ako nakakita ng ganitong karumal-dumal na krimen. Pinili ni Cathy na hindi magsalita sa paghatol at na yon ay nagsisilbi ng sentensya sa Kentucky Correctional Institution for Women. Ang anak ng lalaki ni Jamie Stice ay teenager na ngayon at iniulat na nasa pangangalaga ng tunay niyang ama. Salamat sa pagsama. Ako si Elizabeth Milner at makikita tayo dito muli sa susunod na linggo kasama ang isa pang babaeng kriminal.